Panginoon, na okay. Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo, matagpuan nawa namin na aming kalungkutan ang pang-aliw ng iyong anak. Kasiguruhan sa kasiguruhan sa pagdududa at lakas ng loob upang malampasan ang mga oras na ito. Palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Nananalig kami sa iyo at sa iyong maluwalhating pagkabuhay ng matuli. Tinataas namin sa iyo ang aming dalamhati at paghati. Nagtitiwala na babaguhin mo ang pagluluksa tungo sa tungo sa pagdiriwang ng sagad. Sa gayon, ang minamahal namin ay ma-imply sa iyong kapayapaan. Amen. It never fails me. All my days, I held in your from the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, you have been faithful. Oh my God, you have been so good. With every breath and faithful, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father, know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every able, I will sing of the goodness of God. Your goodness to me, your goodness to me. When my life is surrender, your goodness
A reading of the book of 2 Corinthians chapter 5, the verse 1 to 10. New insight. Our heavenly, our heavenly dwelling. Now we know that if the now, now we know that if the earthly tent is in the soil, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we grow longing to be clothed with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we grow, we grow in our burden because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be by swallowed up by life. Now it is God who has made us for the very purpose and has given the Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are on a home in the body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body, away from it, or for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be receive what is due him, and for the things done while in the body, whether good or bad. The word of the Lord. Yan, sige po, pwede na po silang maupo for a while. Thank you, Ma'am Joanne. So, we will now proceed with our timeless review. So, narito po ang maiksing video presentation upang makita natin kung paano niya ibinahagi sa atin ang mga kulay na buhay ng ating kapatid na si Ma'am Teng. So, ito po, kita po ba yung video from there? Kailangan naka-show yan. It's okay. Si Mama Faye.
Sige. sa mga beach shelters ng mga kaibigan. Maganda kasi ang boyfriend niya. Mga kabataan, makaharap sila sa reklamo dahil serious physical injury. Sila talaga. Sila. Okay. Kumare.
Kami ko. Sakto.
Mamaya. Sinabi. Sinabi na yan. Sinabi na yata. So wala. Sir? Report naman. Sir, CFI. Dito ka. Patay ito daw. Yan ay James. Sabi lang kami po. Kasi alam mo ng kaso. Ay, ayaw niyo pumayag. Allergy ako. Oo, nagkatiyan. Last year. Last year ba yun? Oh, last year. Last year ako, bilang isang military teacher, bilang the licensed student, we do not sacrifice everything. May time, effort. Lahat, hanggat tayo gagawin ko to be back to my country. At again, since I'm hindi na pa ako, opportunity kasi, my always, that's my great passion for my desire, to always give back, return, just give back. Hanggat tayo, tayo riyak, hanggat tayo, sagutan. Gusto kong magbigay
inspiration sa mga co-warriors sa mga dialysis patients. Warrior patients. So, parang ito sa iyo. Kahit meron kami, tuloy lang ang buhay ng mga lang. Kasi, hindi lang naman yun, marami kapatid sa kabay. Example ko, hindi ko pag yung dialysis patient para mag-register. Mas importante, yung puso mo ba? At yung dapat, habang kala ko, tuloy lang ang pagtuturo. So, lagi sa periodo na. Hindi ko importante yung pag-aaral. Kasi hindi naman din sa data. Pero pag ako sa rin, hindi sa lang everything. Basta maniwala kayo sa amin. This is it. Believe, trust, and everything. Tapos sa rin, kasi sa kawan, sa tao. So, ako naman sa rin, kung ano yun mo, kung paano ka pa, yun, yun, to be very good. Bigyan ng babae, hindi bigyan para galuwa ka ng isang bagay para sa bayan mo, di ba? Just like this, that's always been my pattern. Na tulungan yung bansa natin sa my own. Ayun po. Teacher po siya by profession. Technique, ano po ba namin. But anyway, so, yun o, sarap balikan ng mga magandang alaala. So, opposite po tayo dun sa testimony ng mga kaibigan, kamag-anak ko na nakasama ko dito. So, parang nilistahan po ako dito. So, parang wala pong kakatras. Ito po ay mga pinalad. So, unahin ko po yung co-worker niya, si Ma'am Fedy Domingo. Ano po masasabi niyo kay Ma'am? And then, ano po yung pwede niyo po? Paano ba siya bilang co-worker at sa kaibigan? Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, as mentioned nga po, ako rin isang co-worker din ng ANA. Pero hindi lang po ako basta co-worker. I am also a member of the Reserve Force of Army, like her po. So we are serving the country voluntarily. So actually po, I became an Army reservist because of Ma'am Ana Sixon. Kasi alam niya kasi na when I was younger, I really aim to be one of the members of the Philippine Army or Philippine National Police. Kasi yun talaga yung gusto ko. Alam naman natin mga magulang silang masusunod. Because alam kasi ni Ma'am Ana na gusto ko talaga pumasok when I was younger sa PMA. Kasi lang syempre ayaw ng mga magulang. Okay, when it comes to our relationship with each other, si Ma'am Ana po is not only a friend. She's not only a coworker to me, but she's like a sister that knows. So ako yung kanyang defender. Sometimes I know to myself na nagiging madaya ako when it comes to saving her and defending her. Kahit hindi niya sinasabi ko just to make them understand na being Ma'am Ana as a dialysis patient, napakahirap. Si Ma'am Ana po, um, basta para po sa akin, many people would say na lahat naman tayo may kapangitan ng ugali, may kagandahan ng ugali. But God knows that I never give up, Ma'am Ana. Si Ma'am Ana napaka-kind po niyan. Napaka-workaholic. Pagdating sa kanyang dedication sa pagtuturo, nakita niyo naman po, kahit na po siya
hirap na hirap, but still, hindi po siya tumitigil. Kasi yung kanyang passion ay talagang andoon sa trabaho. Gaano man siya kabili sa pagtuturo, hindi siya nawalan ng pagkakataon at faith na makapag-serve sa bayan. Nung hindi pa po siya ganun kahina pagdating sa kanyang body condition, every Sunday po yan religiously, pumupunta po yan sa Fort Bonifacio just to render her service as one of the members of the Philippine Army. Si Ma'am Ana po, pagdating po sa pakikipagkapwa, knowing Ma'am Ana, hindi po siya yung siguro isa sa mga common behavior namin ni Ma'am Ana. When we talk about friendship, for better and for worse, till death do us part, tatayuan kita bilang kaibigan. So, yan yung isa sa mga ugali na kung saan nagka-jive kami ni Ma'am Ana. So, on her last breath, hindi po siya nawalan ng pag-asang makakaahon at makapag-survive. Last minute po ni Ma'am Ana, yan po yung medyo nakapagbigay sa akin ng guilt. Last moment niya po kasi, natinal siya sa ospital, isa sa mga katanungan niya sa akin ay, Ma'am Feli, tignan mo yung mukha mo, mukha na ba akong mamamatay? Alam niyo po, pag kami ni Ana nag-uusap about death, denial po ako. Kasi alam niyo po kung bakit, Ma'am Ana is not just a friend, not just a co-worker, but Ma'am Ana is also like a mother to my kids. Si Ma'am Ana po lagi po yan. Si Ma'am Ana, we all know na siya ay single. Ako po kasi isang solo parent. So lagi siya yung, kapag kailangan mo, minsan kailangan mo makakausap, lagi niya po akong pinapatapang. Matapang na po ako. Pero mas lalo po akong pinapatapang ni Ma'am Ana. So doon po nagkasundo kasi both personality namin ay matapang. Last moment po ni Ma'am Ana nung sinabi niya po sa akin, Ma'am Peli, tignan mo nga ang mukha ko, mukha na ba ako mamamatay? That moment, parang hindi ko maintindihan bakit hindi ko siya sinagot ng diretsyo. Kasi yun na pala yung huli. Kasi parang that time, ayaw kong, syempre mahirap na, bali po ito. So kapag sinabi ko, yung totoo, medyo masakit po yun. Pero sinabi ko sa kanya, ano ka ba, Ana? Masamang damo ka, matagal ka pang mamatay. Talagang ginanong ko siya. Kasi nga, that's how we give joke to one another. Kasi nga minsan sinasabi niya din sa akin, ikaw kasi napakamaldita mo. Alam mo yun, open yung, ano man yung kahingaan ng isa't isa. Kaya yung kasama ko isang officer doon, natawa. Pero nung tumalikod ako, naiinip ako yung usapan. Pagbalik ko po, tinanong niya po ako ulit. Parang, that time, talagang tuluyan kong iniwasan ako, Ana, matulog ka na. Last moment po ni Ma'am Ana, gusto niya pa rin, sabi niya, Ma'am Lenny, nung nasa pain na siya, too much pain. Ang sabi niya po sa akin ay, Ma'am Lenny, alam mo naman ako matapang. Pero that moment, nagkaroon na siya ng time na, ewan ko ba, nagkaroon na siya ng yung gusto pa niya mag-serve. Gusto niya pa talagang mabuhay. Pero yung problema, syempre yung kanyang mind lang yung kaya, pero yung katawan niya hindi na kaya. Dumating sa punto na pati si Ma'am Ana, yung Diyos kina-question na niya. Pero last moment, I'm not saying na wala na siya ng pananampalataya. Siguro dala na din na too much pain. Pagdating po sa mga estudyante, bilang co-worker po, si Ma'am Ana po, kahit na ultimo last centavo on her pocket, ibibigay niya po yan. Lahat ng estudyante niya kapag nakakasama niya, hindi po ni isa, wala po ni isa sa kanila na bubutog. Same with us po, kung saan na po kami dinala ni Ma'am Ana. Sa school po kasi, ako po yung Adaka School. Si Ma'am Ana, siya po talaga yung katandem ko kasi ang dami niyang kilala. I don't know kung iba dito sa inyo, napuntahan ko na, binibit niya po ako para lang po magkaroon ng maraming stakeholders sa school. Binibit niya ako kung saan. Sige ito, last year, hindi ko po yung nagawa kasi although sinasabihan ako, Ma'am, sir, lumakontak kami Ma'am Ana, ganito, ganyan. Ako naman ang sabi ko sa kanila, hindi ako pupunta doon nang wala si Ana. Puntahan dito, ganyan. Sabi ko hindi, umakayaw po ako. Bakit po? Hindi sa ayaw kong tulungan ang school ko. Ayaw kong ma-stress at mapagod si Ana. So bilang kaibigan po, ang masasabi ko lang po kay Ana,
Hanggang sa kanyang kamatayan, kahit sa kanyang kamatayan, sinasabi ko maging sa post ko, patuloy kitang ipagtatanggol. Sabi ko nga kanina, lahat tayo may kagandahan ng ugali. At yung pagdating sa kagandahan, I cannot question how kind Ma'am Ana is. Pagdating sa puso, basta ako, naintindihan ko ang linis-linis ng puso niya. Yes, normal. Minsan, makapagmura tayo. That's normal. Maging ako nagmumura. Di ba? Ako, may kapangitan ako ng ugali. Aminado ako doon, maldita talaga ako. Pero sometimes we have to reflect din, especially on her case. Talagang ako po kasi, very vocal po ako. Please, lahat tayo may kapangitan talaga ng ugali. Pero yung pinakaayaw ko lang ay, yung may maririnig ka pang hindi maganda, pagdating sa kanya, kaya tayo mo sinasagot. Hindi pa ako nakakaaway because of Anna. Just to defend her. Honestly speaking, yung sa akin lang kasi ay, you are very lucky because you are not suffering the pain that she is suffering right now. So, find the positive and the goodness in everything we encounter. Yun ang sinasabi ko kay Ana. Kung nasasaktan ka, isipin mo may kagandahan. Yung kung bakit ka nasasaktan, bakit? Yung tao tinuturing mo, na mahal mo, tapos sinasaktan ka, isa ang ibig sabihin nun, hindi talaga siya tunay para sa'yo. So, kung ano man ang kapagitan na gaganap at nararanasan mo, hanapan mo ng kabutihan yun. So, in short, sabi ko nga sa kanya, minsan nagkaroon siya ng may sama ng loob. Sabi ko sa kanya, mas okay na din yun. At alam mo kung bakit? Kasi hindi ka na niya malalapitan. Sagot niya sa akin, oo nga, no? O, diba? Sabi ko, sa lahat ng kapagitan nararanasan natin, let's find the goodness in that certain thing. Kumbaga, sabi ko sa kanya, masarap mabuhay, Ana. Kaya last minute po, lumalaban po si Ma'am Ana. At sa last minute po, lagi niya po sinasabi, mahal na mahal ko kayo. So, para po sa ating lahat na andito, gusto ko lang iparating sa inyo. Siyempre, kahit nawala dito si Happy, alam niyo po, last minute po ni Ma'am Ana, before po ako pumunta sa army. Kasi actually, may isang girl pa po ako. Kasi nung gabi po yun, doon ako dapat matulog kasi may fungal sa army. So, naghanap ako ng magbabantay muna kasi iniisip ko, ang partner namin, 3 o'clock, ready na go na doon. So, magbabantay ako, knowing na pag pagising yan, magkukwentuhan lang po kami. So, hindi po ako makakatulog, tapos tatakbo ako ng 10 kilometro. So, since andun umukay si Ate Norma, si Yaya na tinatawag niya, pinili ko pong umuwi. At nung umuwi ako, nagpaalam ako kasama yung dalawang army. Kasi last minute po ng buhay niya, last minute po, ayaw niya po talaga sana, nahihingi ako ng tulong sa Philippine Army. Pero ako po bilang kaibigan, maging si Mang Cory noon, ayaw niya kontakin ko yan. Pero sabi ko hindi, si Mang Cory lang ang kilala ko. Kaya maging sa GC nila, si Mang Cory talaga hinahanap ko kasi ako na gumagamit ng phone. Last minute po ng buhay niya, sinabi niya sa akin, akala ko pa dito ka matutulog. Medyo may tampo si Ana, medyo mabigat sa loob ko, na kinabukasan, sinabi na si Norma, Ma'am Felix, si Ma'am Ana, hindi na nagsasalita. So, right there and then, nakiusap ako sa aming direktor, pinagamit po yung service ng aming Community Reserve Command. Ginamit po, wala ng pakundangan, talagang umokay sa direktor, kasi alam po ni direktor na kailangan po makarating agad, at pinagamit naman po yun. So, yun lang po yung isa sa mga medyo din mabigat sa dibdib ko, kung bakit medyo mabigat din for me. Kasi yung pakiusap na ni Ana, hindi ko pa pinagbigyan. So for me po, bilang isang kaibigan at isang katrabaho, God knows po how I love Ana. And lahat po, alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Ana, alam mo yan, ako yung tagasabi sa iyong mabubuti at ako rin ang taga-mura sa iyo. Kasi pag hindi ko maganda ang kanyang ginagawa, straight to the point po ako. So, at least sabi ko sa kanya, at least Ana, sa akin naririnig mo kung ano ang pwedeng masabi ng ibang tao. And si Ana po, lagi po yan nakikinig. So, I'm just so thankful that I'm one of the special people na naging part po ng buhay ng Ana. So, para po sa ating lahat, gusto ko lang pong sabihin, maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Ma'am Ana. God bless us all. Ayun, thank you, Ma'am Betty. Ang napulot ko doon, sabi niyo kanina, yun, bukod sa co-worker, kaibigan, so yun yung masarap,
while you are working, meron kang isang matuturing na kaibigan at saka pamilya. Maraming salamat, Ma'am Feli. So, proceed po ako kay Ma'am Trinidad. Trinidad. Ikaw po, Ma'am. Isa po niyang kasamahan kong Red Cross. Magandang gabi sa akin lahat. In behalf of Red Cross Youth Advisors, nandito po ako sa harapan ninyo para magsalita niya. Actually, she's my Vice President in RCY at ako po yung President. So, nung kami nagsimula dyan sa RCY, masaya siyang kasama at saka talagang lagi siyang nagpupursige. Masaya lang kami kasama, nagtatrabaho, very active during the time of Sir Robert Dacles. So, halos nauubusan pa kami ng oras sa dami ng activities. Hanggang sa dumating ang panahon na medyo tumamlay ang trabaho namin, medyo tumamlay si Red Cross. Pinula na sa activities. So, Vice, ano na, tulog na ba ang Red Cross? Sabi niya sa akin, hindi naman. Ayun, para lang maging, magkasama pa rin kami, nagyayayaya, namamasyal po kami. Meron kaming last na pinasyalan na kung saan ay malakas pa siya talaga. Katatapos lang niyang pa-dialysis, pero pinilit niyang sumama. Ang travel namin ay nagpunta kami ng Abra. Doon kami sa Tigalay Falls, na doon siya nag-enjoy sa akin, ginamit pakita ang mga pictures diyan, na talagang masaya siya, malakas pa siya. Pero bulging na yung arm niya doon sa dialysis. Tapos, tuloy pa rin kami at may meeting, si Miss Sarah, gagawa kami ng saan ba, kasi gusto niya magkaroon ng get together ang mga advisors, pero hindi namin napupush through kasi kailangan po namin ng permit from the Red Cross admin. Yun po ang nangyari doon. Hanggang sa, gaya ng sabi ni Ma'am Sally, medyo matapang talaga yan. Sa totoo lang. Marami siya kaya. Aaminin ko po yan. Pero totoo naman, ang sinasabi niya, kaya lang, masyado siyang prangka. Ako din, prangka din po ako. Kaya lang, medyo nakokontrol ko siya. Pagka sinabihan ko, ano ba yan, guys? Huwag naman ganyan, nakakahiya. Or napapaiyak mo na sila. Napaiyak na ang aming admin, si Miss Bandal. Miss Sarah Matinisil. Dito ako totoo yun, nandiyan po sila. Oh. Ayan si Sir Darren, mamaya ayaw ko sa niya. Totoo yun, di ba? Di ba? Oh. Friend kami, hanggang one time na talagang ako na po yung nagkampo. Talagang hindi mo makakaya minsan ang sasabihin niya sabi ko at my age, sasagyan mo ko ng ganyan. Huwag kang ganyan. Kung ganyan, sige, work na lang tayo. So, professionally, work na lang. Sabi ng mga kasama namin, yung mga yan, nandiyan, ready sila. Sabi nila, ma'am, mamotol, ang tiyaga mo kay Ma'am Ana. Kung hindi ko pagtiyagaan si Ma'am Ana at unawain, sino pa sa akin? Kasi, knowing her na talagang may sakit, sino pa? So, awang-awa ako sa kanya, hindi ko matulungan na maayos. Di minsan talagang nasasaktan ako pag kami naririnig ako na tungkol sa kanya. Kasi talaga naman yung pain na dinaranas niya na hindi natin naranasan. Tignan mo lang siya, nasasaktan ka na kung nakita niyo po siya. Pero never mong makita sa kanyang pagmumukha na siya ay nagsasuffer. Nakita ko yan, kasama kami sa aming, pinadala kami ni Mayor sa Balay Isabel. Doon ko siya nakita na. Napaiyak ako talaga. Kasi nag-sleep na sa mga dumalik na po siya. Sabi ko, andito ka pa rin. Siyempre, samahan natin ito. Ayun, masaya pa rin siya. Hindi siya, yun, tao talagang fighter siya eh. Hindi po siya sumusuko. Sana lahat tayo ay taglayin natin yan. In spite of the pain that we are suffering from. Nitong huli po, ang aming samahan ay doon po sa Christmas party. Actually, nanalo pa nga siya doon eh. Ang saya-saya pa niya. Hindi mo talaga yung ipinta yung mukha niya. Sabi ko, hindi ka ba nahihirapan? Hindi, kaya ko pa naman ah. Yung gano'n ba? Talagang fighter. Ngayon, ang hinanakit ko, hindi kami nakarating nung kanyang birthday.
Ito si Ma'am Feli, sabi niya, Ma'am, birthday ni Ma'am Ana ngayon, February 14. Hindi ako nakapunta, hindi kami nakapunta kasi nagkaroon po ako ng appointment na hindi ko rin pwede tuwas. So, hindi kami nakapunta. Kaya, sorry Ma'am Ana, belated happy birthday. Ngayon pa tayo nagkita, andyan pa na. Noong linggo naman ng March 2, na siyang kamatayan niya, should I say, thank you, Saint Peter. Kasi, di ko alam kung ano nangyari kay Ma'am Feli, hindi rin niya ako nasabihan dahil alam naman niya na okay na kami. Kaya friends naman kami, ba't may nangyaring gano'n eh. Dahil hindi naman ako naghinanakit eh. Mahal ko yan. Kaya lang ang hindi ko gusto pag yan sasalita na ng hindi maganda sa mga ano. Pero totoo ang sinasabi. Sabi ko, sana nasabihan niya ako. Busy din kasi alam niyo, yung dami niyang mga activities, commitments, yan. Buti na lang kay St. Peter. Ma'am, di ba may St. Peter si Ma'am Alan? Oo, mayroon. Sige. So, tinawagan ko naman si Sir Richard, ang aming agent. So, bago niya nakuha yan, kasi talaga yan, nagpupunta sa school, ayun po, witness po yan. Dadala ng pagkain, pakainin ka kung saan saan, dadalhin ka. Sabi ko, ay, Ma'am Ana, lahat tayo ay mamamatay. Bumili ka na ng St. Peter. Gusto mo ba na pag namatay ka, ay mahihirapan yung pamilya mo para ikuha ka ng lalagyan mo? Kasi nangyari sa asawa ko eh. Namatay ang asawa ko, wala kami St. Peter kung saan sa kami lumalapit. Good thing may mga kaibigan ako na sila po yung nagbigay. Nagbayad ng chapel. Rin ko na po, sa hirap po. Sila nagbayad ng chapel, nagbayad ng at all. Ayaw ko na po maulit yun. Si Mama na, I admire her kasi saludo ko talaga sa kanya kasi pinaghandaan niya mabuti ang kanyang pagkawala dito. So, yun po, nasasabi ko lang, fighter siya, talagang magandang katrabaho in terms of work, ha? Tatapusin niya, yung sinimulan niya. Ilalaban niya. Alam po, si Sir, ang aming admin, si Sir Lawrence, ay tinatawagan din niya. Di ba, sir? Nagpaparamdam yan. Yung question, ayan. So, mamaya, ibibigay ko ang kasunod dito mo sa salita ay si Miss Sarah, pero in behalf of Miss Sarah, from the Red Cross family, si Sir Darrell, si Mark Darrell. Okay, thank you sir very much and magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po sa lahat. Tama po yung sabi po ni Ma'am Motol. So, lagi po kami nila Ma'am Ana, yan nila Ma'am Motol po yung magkasama every time po may mga activities na Red Cross. Kasi po I'm handling the membership program. So, si Ma'am Motol po may mga RCY yan. So, sila kasi, kinakusap po ko ni Ma'am Motol para ipa-member po yung mga estudyante niya. So, yun nga po, one time, may pumunta po sila ng mga moto, nila Ma'am Ana, yun po yung sinasabi niya na tabayan po si Ma'am Sara at si Ma'am Tin. Totoo po yun. Ganun po talaga magsalita si Ma'am Ana, pero may ano po siya, may point po yung kung paano siya yung ano ba yung inaano. Then, so, ganun nga po, ako po yung laging nilang ginagawang pabala kay Ma'am Ana. Kung si Ma'am Ana, puntahan na muna doon po, sabi mo si Ma'am Ana. So, yun po. So, kami po yung dalawa yung lagi nag-uusap. So, may time na po, na yun na po, nagkasakit na po si Ma'am Ana, nag-iip na po siya. So, pag may mga activity po sa sabi ko, bakit, ba't pa kayo nandito? Kaya hindi naman na po kayo nandito para po ituloy yung activity. Sabi niya, gusto ko kasi talaga dito sa Red Cross. Proud nga ako na maging Red Cross volunteer and RCY advisor. So, doon ko po nakita yung gusto talaga ni mga yung passion niya talaga in terms of Red Cross din. Kahit alam na po natin nagdadialysis si Ma'am Ana, naka-wheelchair na po, pumupunta pa po talaga siya sa school para po matignan na niya lang po yung activity ni Red Cross. Then, nag-chat po kasi sa akin si Ma'am Ana na kung pwede ipa-member daw po yung mga student niya. So pumunta po ako doon mismo sa bahay po nila. So ito po kasi yung nakaka-touch po na sinabi sa akin yung na buti na lang hindi ko pa na dinitiis mo yung
ganitong itsura ko at yung mga sinasabi ko sa iyo. Ganyan. Kasi strong po talaga yung pagdating po sa mga sinasabi kasi nasanay na po ako eh. Ganyan, naiintindihan ko naman po yung sitwasyon ni Ma'am Ana. So, sinasabi niya sa akin na buti ka, mabuti na nag-tolerate mo yung mga sinasabi ko sa inyo. Ganyan. At sa mga parang tumutuloy yung so, every time po kasi na ganyan, kung pumupunta po sa bahay, natukwento po talaga yung sa Ma'am Ana. Opo, madaldal po si Ma'am Ana. Mahilig po siyang magkwento ng mga kanyang buhay, mga estudyante niya sa school, ganyan. So, yung pangalawang punta ko po doon, um, nakwento ko kasi kay Ma'am Ana na nag-out of country po ako. Pumunta po ako ng Hong Kong. Tapos, sabi niya, uy, no, maganda doon sa Hong Kong. Dictionary na po yung naging stress siya po doon sa Hong Kong. Um, Totoo po din po yung sinabi niya Ma'am Faye, na mahilig po magbigay po si Ma'am Ana talaga ng kung ano po yung meron siya. Binibigyan niya po actually ako ng $100. Sabi ko, Ma'am, hindi po. Sa inyo po yan. Bigyan ko na lang po kayo ng pasalubong. Tapos, yun po, pagbalik ko po dito sa Manila, medyo busy-busy po yung schedule. Hindi ko lang din po nadala yung pasalubong. Papahabol ko na lang po dito. Nag-isip ko kanina. May mga anak po. Opo, meron po talaga. Hindi ko lang po talaga nabigay. Opo. Hanggang sa pagsalubong. Meron po talaga promise. Bumili po talaga ako para sa kanya nung pagbalik ko. Hindi ko lang po talaga nabigay. Bala ko po sanang ibigay nung birthday niya po talaga. Eh, yung February 14. Medyo busy lang po talaga. So, yun po. Ang masasabi ko lang po talaga ng mga Ana. Kahit po may sakit siya, kahit hindi niya po kasi sinasabi na nahihirapan po siya. Gusto niya po talaga yung trabaho. Gagawin niya po talaga. She's strong and yun po. Strong with a good heart. Yun po. Thank you. Thank you. Sir, tumatanggap po ako ng pasalubong. Bigay ko yung address ko sa iyo, ha? Ayan, syempre. Thank you, no? Ayun, no? With your sharing, so mas nakikilala namin si Ma'am Teng or si Ma'am Ana. So let's call the sister po. Si Ma'am Ann, si Ma'am Sarah wala, no? Ayun na, si Sam. So, si Ma'am Ann Marlene Jason, sister. Oo nga eh. Ako yung ate Niteng or Niting. Ano na gusto magpasalamat sa inyo lahat. Sa lahat ng pagmamahal. Kasi kami, apat po kami magkakapatid. So, dalawa sila na ng kuya namin, yung panganay namin yung kapatid. Ewan ko si Piwi. So, sila na lang dito sa Pilipinas. Kaming dalawa ng kapatid ko. Ako yung pangalawa, tapos si Joanne ang sumunod at siya ang bunso namin. So sila na lang po ang natira dito sa Pilipinas. Kasi po alam po ninyo, na nawila po kami sa ina namin, siya po ay 1 year and 3 months pa lang. So hindi po talaga siya nakaramdam talaga ng love ng nanay talaga. But we grew up pinalaki po kami ng lola namin sa father's side. So, yun po. Laki po kami sa lola. Even yung hanggang sa mga type yung lola namin, siya ang kasama. Ako po, nag-asawa na, nag-abroad na po yan, no? Tapos si yung panganay ko namin, si Tiwi, siyempre sa daddy, sa tatay namin. Eh, yung daddy namin po, nagsisiman din, or ano, so, so, ano sabihin ko sa inyo?
Isa po ako sa nakakaalam kung ano po yung tunay na Ana Cristina season or Ting season sa aming magpipinsan at pamilya talaga. Ting po siya, tapos along the way naging Teng. I don't know kung ano nangyari yun. But anyway, tama po yung mga sinasabi nila. The front, talagang matapang siya. Nandita rin, very ma ang tawag nito, ano ba i-describe siya? Kasi, strict yung parents mo, stricto siya, prangka, tama prangka, sabihin niya kanya talagang, itong down mo yung ano mo, hindi talaga, sabihin niya, ano ka talaga, sabihin niya, masaktan ka, sabihin niya. So, yun ang kanyang character talaga. Pero kung pagmahal siya, dapat kung dedication niya sa trabaho niya, talagang grabe. Isa tatanong niya pa ako, ano na ako, nasa Bacolod pa ako, nasa probinsya pa ako, or hanggang sa nasa States na ako. Yung times mo difference, magtatanong pa siya sa akin yan ng mga ano, ate, tama ba to, ganyan-ganyan. Um, Pinatundan ko na siya, mga ganon. Pero sasabihin niya sa akin lahat ng mga hinalakit niya, sa mga, halimbawa, yung mga frustration niya, kasi marami siyang gustong gawin. Marami siyang gustong ma-achieve sa mga estudyante niya. Nasasaktan siya kapag yung mga estudyante niya, parang binabaliwala lang yung pag-aaral. Yung ganun talagang, kasi feeling niya, yun ang parang yun ang, goal niya or mission in life. Kasi nga wala siyang anak. Ang anak niya lang si Happy, yung anak niya. Yung gano'n. Tapos konti lang naman yung kanyang pamangkin. Ah, apat lang sa akin, isa lang sa kay Joanne, wala naman kay TV, yung gano'n. So, kayo na, ng mga estudyante niya, parang talagang anak niya. At saka naglulong kasi siya for motherly love. So, in effect, parang yun ang inaano niya sa mga gusto niya ibigay sa kanyang mga estudyante. Mga ibang din, mga bata. Um, Rin siya as a friend, mapagbigay din talaga siya, even sa akin. Lahat, kung nasintabo na nga yung ibigay niya, pero minsan po, alam niya lang na pangungunahan siya. Alam niya na yung kapag yung hingin kayo sa kanya, ayaw niya yun. Ayaw niya yung parang ikokorap siya. Yun ang ayaw niya. Gusto niya yung maghintay ka ng ibigay niya ng pusa sa'yo. Kasi alam naman niya, sensitive naman siya kung ano yung kailangan mo. Ganun siya. Ayaw niya yung unahin mo na, oh sige, gusto ko yan, kunin ko yan, mga ganun. O kung minsan naman yung aabusuhin siya, yun ang ayaw niya. Kapag nararamdaman niyang inaabuso na siya, nagpo-push back na talaga siya. Yung gano'n. Sinasasabi niya sa akin, inaabuso naman ako, ganyan, ganyan. Yun. Pero talagang, halimbawa kung gusto siya manghiram sa akin, may gusto manghiram ng pera sa kanya. Isa sabihin niya, ayoko siyang bigyan. Pero after a while, hindi ka rin niya matitiis, magbibigay din siya. Yun ang parang ko sinasabi sa kanya na para huwag ka na masaktan kasi minsan hindi magpapagayad or what. Ka naman pagkutahan or whatever. Pero talaga hindi pa rin niya matiis. Tutulong pa rin siya. Ganyan ang kapatid ko talaga. Kumaga, hot and cold din siya. Yun, kasi talagang ang niya, nag-ahanap din siya ng affection. Kasi nga wala nga siyang pamilya na talaga. Yun, yun ang binibigay niya na yung time, attention, ano. Ano bang sabihin ko? Um, um, sa mga time na, kasi, this is yung pinaka-last na decision na ginawa ko sa buhay ko. Kaya itanong ako na kung i-intubate ba siya. Kasi through
sa ano lang sa FaceTime lang, nakausap ko yung mga doktor, tapos mga tele, mga nandun sa mga training. Yun ang decision kasi at the very last minute, alam ko, fight na talaga.